Ang tokwa masarap kung may kaparte na baboy. Pero tila ideya ng Arangke Food Products, ang tokwa mas masarap kung binababoy. Ayan tuloy, paggawa ng tokwa, tinamaan ng kidlat. Kidlat ng masusing pagsisiyasat ng Caloocan Health Department. Sa Barrio San Jose sa lungsod ng Caloocan, isang paggawaan ng tokwa ang Completos Ricados sa Kadugitan. Puso, dumi, at kalawang, mga sangkap na pampalinamnam. Anak ng tokwa, oh! Ipinakita namin sa Caloocan City Health Department ang aming surveillance video. Nagdesisyon silang inspeksyonin ang pabrika. It is very unsanitary para sa isang food manufacturing establishment. Nagulat sa mga nag-inspeksyon sa kanilang dinatnan. Napakainit ang lugar niyo. Hindi raw ito mukhang pagawaan ng pagkain. Nanlalagkit sa dumi ang sahig. Nalikit na rin ang libag sa kanilang mga gamit. Kaya ko ito, meron pang mga sediments, mga tira-tira na yung iba basura pa nga yata ang natalisay from the tokwa. Nanlilimahid na mga manggagawa. Pinusisi ng grupo ang proseso sa paggawa ng tokwa. Una, ang babaran ng soya beans. Marumi. Dapat siguro, linisan niyo ito. Nililinis yan, no? Nililinis po yan. Kaya lang kasi, yung po kasi yung soya beans natin, pag nababad na po kasi yung soya beans natin, may yung dumi ng tubig, dumidikit dito. Hala, mukha ngang nililinis nyo ito. Ang nakababad na soya beans ibinubuhos sa giligang ito. Dito unti-unting nadudurog at nagiging likido ang soya. Naiipon ang kata sa tila malaking lababong gawa sa simento. Nangingitim na sa dumi at kalumaan ang simento. Ang bakal naman kinakalawang na at puno ng usot. Yan. Pwedeng sa city. Kaya ang dumi, diretso ang baksak sa tokwa. Pwedeng itong semento, talagang hindi siya clean, no? Talagang para sabihin natin sa isang nagmamanufacture ng food, hindi talaga siya fit doon sa sanitation standard natin for sanitary facilities. Dapat ito pinayos nyo para madaling linisin. Binablas mo namin yan mo, ito yung tatapos namin trabaho. Oo, binabrush nyo nga, pero the mere fact na nandiyan na yung dumi, nakakapit na, kahit sabihin nyo pag binabrush nyo na binabrush, nagtutuon pa rin kasi itong mga ito, yan ang madaling tirahan ng bacteria. The same with the sahig. Ang nagiling na soya, sinasalok sa timba. At saka isinasalang sa lutuan. Gawa sa bakal at semento ang lutuan, halatang hindi rin ito nalilinis. Ang umaapaw na soya, ibinabalik lang uli sa lutuan. Dahil walang drain ito dito pag pag mag-overflow, so ang tendency na iipon dyan. Kung meron sana itong kagaya nito ba, ayan, naka-over dyan, tapos kung may isang exit lang sila or na may drain na gumaganon, na mahuhulog direkta doon sa kanal, ma-avoid natin yung ganyang naka-overflow. Ang ginagamit nilang tubig, baksak din sa sanidad. Napuna rin ng inspection team ang magkatabing lutuan at puso. And one thing more, itong ipa nila, pwedeng anuhan ito, sir, medyo pa ganun po, para walang kahit anong ikot po ng ninyo, ng yung sa hangin, no?
hindi siya, walang tendency na yung lilipad-lipad papunta po doon sa ano. Ang nalutong soya sa lalagyan ito bumabagsak. At sakay sasalin sa mga tray na gawa sa kahoy para mabuo. Kailan nililinisan ng mga ganito? Araw-araw po nililinis yan. Talagang araw-araw yung nililinis? Pinagsabihan ng inspection team ang may-ari ng pagawaan. Dapat meron kayong isang common canal na lahat ng nagbubuhos kayo ng tubig directly doon sa common canal ninyo na which is covered. Ayon sa may-ari ng pabrika, taong 1976 para bang kanilang pagawaan ng tokwa. Hindi, kasi nagtatrabaho, natural, ganito yun. Oras na walang trabaho, pumunta kayo dito. Malinis dito. Nangako siya nga ayusin ang kanilang factory. Dahil sa patong-patong na paglabag, baksak ang grado ng pagawaan. Binibigyan namin sila ng 48 hours to clean up yung mga container and then itiles yung lutuan, yung gilingan, and including yung proper drainage ng ano nila, nung yung nagbo-boil, lumalabas doon sa ano, sa niluluto nila. Kung hindi nga sila makapag-comply doon sa mga remedial measures naming binibigay, we'll be compelled to close the establishment. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa tokwa. Yung resulta doon, TNTs, too numerous to count. Hindi na siya mabilang. Sobrang dami ng bacteria na tumubo. For the first time, ngayon ako nakapag-test ng sample na gumagalaw pa siya. Ibig sabihin, buhay pa talaga yung mga microorganisms na nandun. Positibo raw ang tokwa sa E. coli, coliform at salmonella, mga bakterya na galing sa dumi ng hayop at tao. Pagka nakain natin ang food na may contamination ng salmonella, pwede tayong magkaroon ng diarrhea. At pag nagka-diarrhea tayo, pwede tayong magsusuka tayo, then magde-dehydrate. Hindi raw ligtas kainin ang tokwa. Ipinalam namin sa Caloocan City Health Department ang resulta ng pagsusuri. Nagpakuha sila ng sample mula sa pabrika para ipasuri sa Bureau of Food and Drugs. Hindi raw muna sila magbibigay ng pahayag hanggat hindi lumalabas ang resulta mula sa BIPAD. Tumanggi na ring magsalita ang may-ari ng pagawaan. Hindi po hangarin ng investigador na mamerwisyo ng negosyo. Pinoproteksyonan lang po namin ang kaligtasan at kalusugan ng publiko.